Yan lang naman talaga ang masasabi mo pag nakita mo ang isang Raider R150 sa kalsada. Maganda. At bukod sa maganda, hindi kagaya ng ibang mga brands ng motorsiklo, hindi porma lang. Kumbaga, may nakatagong halimaw sa ilalim ng makina nito. Isang 150cc na kayang sumipa na almost 20 horsepower pag kinalikot mo ng konti ang karburador. O kaya naman kung naka fuel injected ka ay magpalit ka lang ng racing ECU at palitan mo rin ng tambucho, sigurado mabubuhay mo at mai-enhance mo palalo ang natutulog at nagtatagong halimaw sa loob ng makina nito. Na ibibigay sa iyo nito ang ligaya ng pagsagad ng silinyador mo, na ilalabas nito ang iyong natatagong kapasidad na hindi mo nagagawa sa mga lower displacement cc na hanggang doon na lang. Itong makina na to ay talagang dinisenyo ng Suzuki para i-enhance mo at sinagad nila talaga ang kapasidad nito para kung gusto mong mag-upgrade, limitless po ang iyong pwedeng gawin sa motor na ito. Bukod sa fuel injected na mas bago at advanced technology nito, ay nandito pa rin ang carburetor type na kung gusto mo ng mas less maintenance pero nandun pa rin ang power at lakas ng makina, ay sinisigurado ko sa iyo na hindi ka tatawagin ng tropa mong poging ampaw. Ikaw yung pogi na may ibubuga na kahit ang mga big bike ay mag-aalangan na labanan ka. Kahit maliit ka lang ay respeto pa rin ang makukuha mo sa kanila. Dahil pag sinubukan nilang pigain at magkakapigaan ng throttle body, siguradong hindi ka pahuhuli, na hindi ka gumagastos o kumukonsumo ng ganong kalakas na gasolina, samantalang sila ay nagtatabi ng 5 piso kada piga. Dahil 150cc ka, hindi ka underpower, hindi ka rin overpower. Pero sinasabi ko sa iyo, kaya mo pang isagad ang motor na to dahil disenyo ang makina nito para gawin mo, i-expand mo at kung ano man ang nasa isip mo ay gawin mo dito sa motor mo. Pwede kang sumabay sa mga chill riders ng mga scooters. Pwede ka ring sumabay sa mga big bike ng Kawasaki. Kung ikaw talaga ay rider na naghahanap talaga ng ganitong klase, etong motor na to ay sigurado ko sa iyo na hindi ka magsisisi. Sa pyesa, sa after sale support nito, dahil sa 2 dekada na ang motor na to, hindi ka mawawala nito ng pyesa. Kahit sa marketplace makakakita ka at napakagandang i-customize ng mga ganitong motor dahil nga sa kapasidad ng makina pwede mong palakasin at bukod dyan, yung mga fairings and accessories nito ay nagkalat na din po sa social media, marketplace, lahat makakakita ka sa lahat ng paraan na kailangan mo. Asahan nyo na dahil design ito for speed ay wala po itong compartment, maliit lang din ang tangke nito. Kung problema mo ay compartment, pwede kang bumili ng mga top box at ilagay mo sa likod nito. Marami namang bracket dyan, ready bracket para dito sa Raider R150. Pwede ka nang maglagay ng extra gasolina mo o kung gusto mo naman tuloy-tuloy ang biyahe mo sa long ride at ayaw mo nang mayat maya ay nagpapagas, ay sorry to say ay hindi mo magagawa dito yan sa Raider R150 dahil maliit lang ang fuel tank capacity nito na 4 liters. Sigurado ako na every 50 km per liter magpapagasolina po kayo. At good thing pag nagpapagasolina ka, hindi ka basta-basta makakatulog, hindi ka gaya ng mga automatic, hindi ka na halos bumababa sa motor nakakaidlip sa sobrang relax. At bukod dyan, meron pa yung decambio, sigurado ako na hindi ka basta-basta makakatulog. Good thing pa rin po para sa ating mga rider na lagi tayong dilat habang pinagmamasdan ang ganda ng kapaligiran at kabundukan na ating nilalakbay. At kung hanggang ngayon nagtatanong ka sa sarili mo kung kukuha ka ba o hindi, well mga bossing, wag mo nang patagalin at wag mo nang hayaang maglaway ka tuwing nakakakita ka ng kamoteng sumisipat na walang helmet at mala Superman ang datingan. Nasa sayo ang desisyon. Hanggang sa muli.
Kamote King. Sa halagang 118,000 pesos ay makikita mo yan dito sa Bike World, Barangay Nueva, San Pedro, Laguna. Napakadaming motor. May panghanap buhay, automatic, ano pa bang gusto mong makita dito sa Bike World, Binyan, Laguna.